Alam nyo guys, napakalaki po ng influensya ng mga Japanese sa automotive industry. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. At dahil dyan, pati yung kultura nila pagdating sa sasakyan na nabansagan ng JDM culture ay naging very popular na rin. Kung ang mga European brands ng sasakyan ay kilala sa pagiging luxurious katulad ng Mercedes-Benz, Audi at saka BMW, tapos ang Amerika naman ay kilala sa mga malalaki, malalapad at mga powerful na muscle cars. Iba naman po ang naging style ng mga Japanese pagdating sa sasakyan. Dahil kung ang mga European brands at saka mga American brands ay mga naglalakihan at nagpaparamihan ng mga piston sa makina, ang pinauso naman po ng Japan ay maliliit na sasakyan na may mga maliliit na makina. Pero dahil kilala ang mga Japanese sa kanilang matinding disiplina at dedication sa lahat ng bagay na ginagawa nila, dala-dala rin nila ito pagdating sa paggawa ng sasakyan. Kaya mas nakilala ang mga Japanese cars bilang reliable at saka efficient na mga sasakyan. At although ang mga sasakyang ito ay maliliit ang makina, nagawan po nila ito ng mga pyesa para ito ma-modify or ma-upgrade mo at maging mas matulin at mas high performance. Pero hindi magiging kasing mahal ng mga European supercars or ng mga hot rods sa Amerika. Ang common misconception po sa JDM ay kapag Japanese brand ang iyong sasakyan, automatically yan ay JDM. Halimbawa, Honda, Toyota, Mitsubishi, Nissan, Suzuki, Isuzu, Mazda at Subaru. Kaya madalas maraming mga Pinoy na pipicturan yung mga sasakyan nila na Japanese ang pangalan, pagkatapos lalagyan ng tagline na JDM Forever o kaya naman Eat Sleep JDM. Pero guys, yung acronym kasi na JDM, ang ibig sabihin po talaga niyan ay Japanese Domestic Market. Technically, ang meaning po niyan ay mga sasakyan na ginawa para lang sa Japan. Kasi guys, ang mga Japanese, meron po silang specific na taste. Tapos ang government nila ay may binibigay din na regulations sa paggawa ng sasakyan na dapat sundin ng isang car manufacturer. So kung halimbawa, ikaw ay Pilipino dito sa Pilipinas, pagkatapos bumili ka ng Honda or Toyota sa local dealerships natin, technically, yan po ay hindi JDM, kundi yan ay isang Japanese brand na sasakyan. Pero kung halimbawa, medyo mayaman si Papa, nagpa-import ka ng isang Honda Civic EK mula sa Japan, o kaya naman pumunta ka sa isang direct importer tapos bumili kayo ng Suzuki Every na i-convert na from right-hand drive to left-hand drive. Yan po ay automatically JDM kasi yan po ay galing talaga doon sa Japan. Ngayon, ito pong mga JDM na sasakyan at saka yung mga JDM na pyesa ay magaganda po talaga yan. Parang ganito po kasi yan. Tayong mga Pilipino, halimbawa, umani tayo ng maraming mangga. Pagkatapos, i-export natin yung mga ani natin. Pipiliin po ng Pilipino yung mga pinakamagaganda at saka yung malapit sa perfection na mga mangga. Yun namang mga hindi mapipili, yun yung ibebenta sa ating mga local market. Sa Japan po, baliktad. Sa kanila, yung mga magagandang pyesa, yung mga high performance, ay doon lang ibinebenta sa Japan. Kung gusto mo makabili nun, ay mag-import ka or pumunta ka ng Japan. Tapos, doon ka bumili. Yung mga nabibili naman natin ngayon dito locally na mga Japanese brand na sasakyan, ay karaniwan hindi naman talaga yari sa Japan. Correct me if I'm wrong guys, pero di ba yung mga Suzuki natin dito, ang alam ko galing yan sa India. Tapos yung mga Honda natin galing sa Thailand. Tapos syempre, meron din tayo ditong gawaan ng Toyota na nasa Laguna naman. Kaya technically, hindi po natin masasabing JDM kasi hindi naman po yan ginawa doon sa Japan. At saka ginawa yung mga sasakyan na yan na nakadesign para doon sa specifications ng Pilipinas. So, ganyan po ang ibig sabihin talaga ng technical term ng JDM. Iba naman pag ang pinag-uusapan ay yung JDM culture. Or sa Tagalog ay yung kultura na nabuo dahil sa JDM. Actually, marami pong nabuong subcultures ang JDM. Meron po silang tinatawag sa Japan na Dajiban. Ito po yung mga van na sineset-up nila na pang drift. Meron din pong Shakotan. Ito naman po yung mga kotseng sobrang lowered. Meron ding time attack.
Ito po yung klase ng mga sasakyan na isinasali sa karera na wala naman silang kasabay doon mismo sa racetrack, kundi isa-isa lang yung pina-andar doon. So wala pong limitations kung ano ang gusto nilang ikabit sa sasakyan. Specifically sa pag-modify ng aerodynamics ng sasakyan. So makikita nyo to, may mga malalaking spoilers, air dams, mga canards at saka diffusers. Meron din silang tinatawag na VIP. Ito naman po yung sineset-up nila na kailangan 4-door na sedan o kaya naman SUV o kumisan pati van. Nakakaraniwan nilo-lowered nila at nilalagyan ng mga flashy na mga mag wheels. Tapos ang ginagamit nila dito yung mga luxury brand katulad ng Lexus at saka Acura. Meron din silang tinatawag na Kanjo Zoku. Ito yung mga kotseng isineset up na pangkarera na ginagamit tuwing hating gabi sa Kanjo Loop Lines. Ang isa pang subculture ay tinatawag na Itasha. Ito guys yung makikita nyo mga kotse na heavily influenced ng anime tsaka manga. May mga custom paint or stickers ng mga paborito nilang anime at manga characters. Isa pang subculture ng JDM ay ang K-Tora or K-Trucks. Ito po yung tinatawag natin dito sa Pilipinas na multi-cab na drop side ang likod. Sineset up po nila yan sa Japan na pang karera, pang drift, or kumisa naman pang off-road. Meron ding subculture sa mga truck doon na tinatawag na Deco-Tora. Ito po yung mga customized trucks na makikita nating maraming mga stainless at saka chrome-plated na bakal na dekorasyon. Meron din po silang tinatawag na Boso Zoku. Ito naman po ay nagmula sa mga kabataang medyo rebel. So yung kanilang pagiging rebel, ini-express nila yan sa mga sasakyan nila. Nung una sa motor lang, nung tumagal, pati na rin sa mga kotse. Ang ginagawa po nila dyan ay, sabi nga nung iba, mas nakakainis na design, mas maganda. Kaya nilalagyan nila ng mga mahahabang tailpipe, mga malalapad na air dam at saka mga skirts. Tapos mga kulay na kakaiba. Tapos guys, ito naman yung gustong-gusto ko, yung tinatawag nilang fuchsia. Ito po yung mga vintage na JDM cars na nire-restore nila, pinapaporma, ilalagyan ng mga extended fenders, malalapad na gulong at mag wheels na malulupit ang design. At hindi lang yan guys, kasi alam nyo, itong JDM subcultures ay nadadagdagan habang tumatagal dahil nga maganda yung samahan ng mga car enthusiasts sa kanila. So malaya silang nai-express ang kanilang creativity pagdating sa sasakyan. Actually, itong mga binanggit ko na ito, ginagaya naman ng mga Pilipino. Pero ang kaibahan ng JDM car culture sa Japan at saka ng Filipino car culture ay yung respect. Sa Japan, kahit magkakaiba sila ng taste ng sasakyan, ay wala pong manghuhusga sa kanila. Walang tatawag sa iyo ng baduy, jologs, ricer, at wala ring mangbabash sa iyo. This is exactly what JDM culture is. You buy your car, you build your car to how you like it. Everyone else respects you for your decisions that you made on building that car. Everyone gets along so well. Everyone has a good time. Kaya sila mas nai-express nila yung sarili nila. Unlike dito sa atin, actually uso pa nga sa atin yung phrase na Honda lang ang sakalam, Toyota lang ang sakalam, ganito or ganire lang ang malakas. Pahilig tayong magpaastigan, magpaangasan. Wish ko lang guys, sana kung gagayahin natin ang JDM, ay gayahin na rin natin pati yung JDM na culture. At yung totoong ibig sabihin nito na respect.